Isang magandang oras muli sa inyo mga kaibigan, sa mga taga-subaybay po ng Kape at Balita sa Radyo Pilipino UK. Isang magandang oras po sa inyo mga kaibigan. Katulad po ng marami sa atin, dati nating iniidolo, sumasaludo, taas ang kamay natin dati sa dating PNP chief. Itong si Senador Panfilo Lacson. Ako rin ay katulad nyo na hangang-hanga sa kanya noon mga kaibigan, pero itong mga bandang huli, medyo nagbago ho yung pagtingin ko sa mamang ito dahil medyo sumasaliwa na siya mga kaibigan. Ano ho? Tulad ng ibang mga politiko medyo sumasaliwa na siya doon sa una nating nakita kung bakit siya natin iniidolo nung unang mga panahon. Medyo pangit ho na kasi yung nakikita natin ngayon sa nangyayaring investigasyon nila sa Senado na tila meron siyang pinoprotektahan at nais ilihis diyan po sa mga taong dapat na imbestigahan kaugnay pa rin ng mainit po na usapin ng flood control at mga ghost projects ng Department of Public Works and Highways. Naalala nyo nung isang hearing no siya na yung chairman ng Senate Committee on Senate Blue Ribbon Committee, mga kaibigan, ano? Siya yung nag-take over kay Senador Marcoleta. Talagang kinumpronta niya si Senador Marcoleta na tila baga bakit para kang very protective sa mga diskaya. Oh, may katwiran naman doon si Senador Marcoleta, hindi naman sa pinoprotektahan niya yung mga diskaya, pero mayroon lang dapat na masunod sa mga proseso, mga kaibigan. Parang bumalandra kay Lacson yung mga pahayag niyang gano'n kay Senador Marcoleta, mga kaibigan. Ano? Bakit kanyo? Oh, nagpahayag na may pronouncement itong si Lacson na hindi niya maaring padaluhin sa Senate hearing itong nasasangkot, mga kaibigan, yung taong nasa likod ng mga pandaraya sa taong bayan, itong si Saldico, yung party list ng Ako Bicol, mga kaibigan, no? Na umano'y nagnakaw ng bilyong-bilyong halaga ng pera ng taong bayan. Mga kaibigan, no? Sinabi niya na hindi ko iimbitahan si Saldico dito sa Senado dahil sa argumento na interparliamentary courtesy dahil hanggang ngayon kongresista pa rin naman daw itong si Saldico, mga kaibigan, no? Pero kung talagang wala kang nais iligtas dito, Senador Lacson, kahit pa sabihin mo merong interparliamentary courtesy, meron naman sigurong ibang avenue, explore the avenue, ika nga, na maari mong padaluhin voluntarily itong si Saldico. Katulad ng ginawa nitong si Nabotas Congressman Toby Chanco noong si Senador Marcoleta pa lamang ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Nagboluntaryo pumunta. Dumalo sa Senado itong si Senador itong si Congressman Toby Chanco. At nalaman nga natin doon mga kaibigan kung ano yung mga inilahad niya doon sa Senado na ayaw pabulatlat ng mga kasama niyang kongresista. Diyan po naman sa House hearing ni Terry Redon at ni Janet Ganin, mga kaibigan, tungkol doon sa nilalaman po ng kanyang USB. Mga kaibigan, ano ho, bakit imbes na magbigay ka ng pronouncement na ganyan, Senador Lacson, bakit hindi mo muna i-explore yung ibang avenue na mapadalo mo itong si Saldico, bagamat meron kang sinasabi ni interparliamentary courtesy, enganyuhin mo, hikayatin mo na voluntarily ay dumalo siya dyan sa Senado para doon niya ipagtanggol ang sarili niya kung paniniwalaan ba talaga ng tao yung kanyang mga sasabihin. O
i-deny yung mga aligasyon laban sa kanya. Itong pronouncement mo, parang ano na meron ng pader doon na nakaharang sa maari pang mga posibilidad na siya ay mapadalo sa Senado at sabihin yung kanyang mga dapat sabihin dahil matindi yung inaakusa sa kanya. Imbes na sabihin mong bakit parang tila protective ka masyado sa mga diskaya, sabihin mo kay Senador Marcoleta, itong pronouncement mo pa lang parang binigyan mo ng stop. Stop! Huwag niyo padaluhin dito sa saldi ko. Dahil baka tayo mabubunyag dito pati ako. Yun ba ang ibig mong sabihin? Parang sa sinabi mong yan, parang nilagyan mo na ng preno. Oh, in-stop mo na yung posibilidad na malaman ng taong bayan kung anong ginawa. Diyan po naman sa budget ng Kabanang Bayan na dapat ay pinakikinabangan ng maraming mamamayan. Oh, at ito pang nakakapagdismaya mga kaibigan, no? May lumutang na witness, itong si Senador Marcoleta, doon sa pinakahuling hearing dyan sa Senado, itong si Sergeant o retired Sergeant Orly Regala Gutesa ng Philippine Marines. Sinabi nitong si Lacson, mga kaibigan, parang ewan ko, pinepersonal itong mamang tutong, ewan ko kung sino yung gusto niyang isalbay. Itong si Lacson, itong si Soto, isa sa ilalim ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson sa masusing record check ang background investigation, mga kaibigan, ng surprise witness na si retired Sergeant Orly Regala Gutesa dahil po naman daw sa bigat ng kanyang testimonya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong nakarang araw ng Huwebes. Abay, sinabi nitong si Lacson na hindi na ako bilib sa kanya ngayon, na si Gutesa, na nagsasabing dati siyang Marine at Security Consultant nitong si Party List Congressman Elizalde ay iniharap sa komite ng Huwebes nang walang abiso o paunang pabatid. Surprise! Na-surpresa sila. Walang pabatid. Bakit mo pinayagang magsalita? Walang pabatid pero humingi ng permiso si Senador Rodante Marcoleta na pinayagan mo naman dahil ikaw nga yung bagong chairman. Mas lumala, mga kaibigan, ang usapin nang sabihin ng abogadong ang pangalan, pirma at notarial details na nakasaad sa sinumpaang salaysay nitong si Gutesa ay hindi siya ang nagnotaryo, lumagda o tumulong sa paghahanda ng dokumento. Mga kaibigan, pero sinabi nitong si Senador Rodante Marcoleta, si Marcoleta ba naman ipipresenta yung isang tao na hindi kapani-paniwala yung kanyang mga daladalang dokumento? Nakita nyo naman kung gaano kabusisi itong si Senador Marcoleta, lalo nung siya pa ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Pangatlong hearing pa lamang under his chairmanship, nakabuo na kaagad siya. Yung mga nakabuo na kaagad siya ng mga dapat ay gagawing panukalang batas para mabago yung sistema ng pagbibigay ng projects o pondo ng DPWH sa mga proyekto, infrastructure projects, katulad nga po ng kontromersyal na flood control projects, mga kaibigan, na ninakawan ng pondo, mga kaibigan, nilustay ng sino-sino mang kongresista at mga kontraktor. 3 hearings pa lamang, nakabuo na kaagad ng 10 panukala. Itong si Senador Rodante Marcoleta, ganun si Kutindi. Tapos ngayon, anong ibig sabihin nila aksyon nito? Na paiimbestigahan daw niya. Paiimbestigahan niya, isa sa ilalim sa masusing record check at background investigation, ang surprise witness na si Ginoong o retired Sergeant Orly Regala Gutesa. Kung ganyan lagi ang gagawin ng magaling ninyong senador na si Lacson, hindi ko na ito senador ngayon
senador na lang ng may gusto. Kung ganyan ang gagawin niya, siguradong mahintakutan na yung mga susunod na nais maging testigo at maglahad ng kanilang nalalaman kaugnay itong maanumalyang mga projects na ina-award po ng DPWH, mga kaibigan. Kasi itong mga pahayag mong ganyan, parang natatakot na sila. Tinatakot mo na sila, Senador Lacson. So, sana naman, magdahan-dahan. Dahil sigurado na kapag napatunayan na itong mga sinasabi nitong si retired Sergeant Gutesa, sigurado ako na marami pang susunod dyan na lalapit sa Senado at nais maghayag ng kanilang mga nalalaman sa mga anomalya sa gobyerno. Kaya naman, huwag mo sanang masyadong gipitin, Senador Lacson, itong si Senador, kapwa mong Senador Rodante Marcoleta, dahil ang sinusunod ng mamang ito ay naaayon sa batas. Ikaw naman ang gusto mo, shortcut ang proseso, shortcut ng batas. Yung mga tulpo, i-bend ang batas. Si Marcos, sabi nga nila, martial law. Mga tulpo, bend the law. Itong si Senador Marcoleta, following the law. Ayun yun Kaya alam namin na mas matagal ka ng senador kaysa kay Senador Rodante Marcoleta, Senador Lacson. Pero huwag naman ganon na tila kumbaga parang ini-intimidate niyo yung mama na dahil na-fight na senador siya. Pero tingnan naman ninyo kung sino talaga ang nagpupumilit na sundin ang batas at hindi sundin ang shortcut na nais mo. Kaya huwag niyong gipitin, ipakita sa taong bayan kung ano talaga ang iniimbestigahan niyo sa Senado, lalo pat ikaw naman maraming nagsasabi na ikaw ay talagang magaling na mambabatas. Being a former police chief, mga kaibigan, pero marami ng diskustado sa ikinikilos mo ngayon, Senador Lacson. At isa na po ako doon. Sa mga kaibigan natin na hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating Kape at Balita sa Radyo Pilipino UK, kahit isang subscription lamang po ay happy na tayo. Thank you. Thank you, mga kaibigan.